Isang magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Sa na namang pagkakataon, tayo po ay makipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng ating midweek encounter with God. Isang pagsasama-sama via online, pag-aaral ng salita ng Panginoon at panalanginan. Na alam natin sa pagkataong ganito, kahit na tayo ay magkakalayo, kup tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos, ng kanyang presensya at kapangyarihan. Sobra siyang mapad, malaki, buhay na Diyos upang tayo ay kupin niya. Ngayong buwan ng Pebrero, laging pinag-uusapan natin, ito ay buwan ng pag-ibig, ang pag-iibigan, ng mag-asawa, magkatipan. Pero katulad ng lagi kong ginagawa tuwing February 14 pag babati ako sa Facebook o sa sino mang tao, hindi ko ginagamit yung Happy Valentine's. Although yung story, fiction man o totoong buhay ni Saint Valentine ay isang napagandang love story. Pero ginagamit ko yung Happy Hearts Day kasi gusto ko ring ang mapalutang dito sa pag-uusap tungkol sa pag-ibig ay walang iba kundi napaka-hiwaga, walang hanggan, napakabuti, walang kondisyon at hindi nauubos na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon pong hapon, ngayong gabi ay muli nating tignan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Okay, pagbukas po kayo sa akin sa Psalm chapter 89 verse 14 to 16. Awit 89 verses 14 to 16. Sabi niya po sa New Living Translation, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Failing love and truth walk before you as attendants. Happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of your presence, Lord. They rejoice all day long in your wonderful reputation. They exalt in your righteousness." At sa mabuting balita, magandang balita Biblia, ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa iyo sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. Sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ikay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, Diyos ng pag-ibig, Diyos na makatarungan, narito po kami, muli po kami nagpapasakop sa iyong kalooban, sa iyo pong kapangyarihan, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig. Lukuban niyo po kami. Invade us, Lord, sa aming mga puso. Tunay nga po na maranasan ka namin sa aming buhay, ang iyong kalooban ang siya naming marinig at patuloy kang magsalita sa amin. Pagpalaan niyo po kami. Ang aming pagtitipon na ito, kahit ito po ay online, alam po namin na higit lalo mo po kaming pinagpapala. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mayroong mga bagay kapag pinag-usapan natin ng sabay ang salitang pag-ibig ng Diyos at siya ay Diyos na makatarungan, para sa iba ay hindi magkatugma. Although yung teksto natin sa mga bersikulo na yan, sinasabi yung wagas na pag-ibig ng Diyos at yung katapatan at yung Diyos na makatarungan. Kaya yun po yung gusto kong pag-usapan natin. Para sa iba, parang magkataliwas ang konsepto na ang Diyos ng pag-ibig ay Diyos na makatarungan. Sabi pa nga, bakit ang mapagmahal na Diyos ay pwedeng magparusa? O sa sukdo lang
Hindi matanggap ng iba na ang Diyos ng pag-ibig ay gumawa siya ng impyerno para doon ang maging hangganan ng lahat ng mga hindi tumanggap sa Kanya. Ikaw, kayo po, ano ang inyong palagay? Talaga bang magkataliwas sa mga usapin na ito na pwede nating pag-usapan? Ang una, nakalagay sa banal na kasulatan, ang Diyos ay makatarungan. Diyos siya na makatarungan. Sa Awit chapter 7 verse 11, God is a righteous God and He displays His wrath every day. Ang Diyos ay isang hukom, makatarungan at magpaparusa sa masama sa bawat araw. Awit chapter 7 verse 11. The Bible declares that God is just, righteous and upright in showing judgment and upholding justice. Yun siya, yun yung Diyos na makatarungan siya, pantay-pantay yung kanyang paghatol at gusto niya na makatarungan. Yung mga nakaraang pinag-usapan natin, galit ang Diyos kapag mayroong mga tao na gumagawa ka ng hindi karapat-dapat sa mga maliliit. Minamalit mo yung ibang tao, para sa Diyos hindi yan makatarungan. What is fair? God will never commit mistakes. Maganda naman, alam ng Diyos ang lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan. He is God. He is an all-knowing God. Hindi siya magkakamali kung siya ay humatol. Kaya meron akong narinig na sinabi ng isang preacher, judgment is just for God. Para lang ito sa Panginoon. Kasi pag gumatol siya, hindi siya magkakamali. Kung tayo po, ang kinin natin yung paghatol, walang sino mang tao na pwedeng humatol kasi magkakamali tayo. That's the other fact na tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay wala siyang sala. Nakikita niya yung kanyang sarili na humahatol siya ayon sa kung sino yung kanyang hahatulan at hindi siya magkakamali. His being a righteous judge is connected to His authority as God. Siya ang lumikha, siya ang tagapaglikha, siya ang hari natin, nagpairal siya ng batas. Sinulat niya ang kanyang salita at ang kanyang mga salita dapat sundin, hindi mababali. Kaya nga, sabi sa banal na kasulatan, mawala na ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos hindi magkakabula. Mangyayari at mangyari sapagkat sinabi ng Panginoon. At pinaigtig ng Diyos ang kanyang authority sa creation pa lang. Di ba sinabi ng Diyos, pwede niyong kainin ang lahat maliban sa bunga ng isang puno? Sinasabi ng Diyos na kinakailangan nating magpailalim sa kanyang kapangyarihan. May utos, may batas siya na pinapairal. Ang kanyang banal na salita ay hindi pwedeng suwayin kailanman. Halimbawa, nabanggit ko na ito minsan, ang pagpapatawad sa kasalanan may kaakibat na pagbubo ng dugo. Ang Diyos mismo, hindi niya masuwa yun. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi tayo pwedeng mapatawad ng walang pagbubo ng dugo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ialay ang kanyang sarili para sa atin. Upang ang banal na dugo ni Kristo ang siyang magbayad at maghugas sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi mapapasubalian. Kapag tignan natin kung ano yung koneksyon ng Diyos sa salitang pag-ibig, siya mismo yung pag-ibig. Hindi niya ito katangian. Hindi niya ito isang karakteristik.
Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Sa 1 John chapter 4 verse 16, God is love. At sa John 3:16, maliwanag kung ano yung pakay ng pag-ibig na ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang makasukat ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na ito ay nakatuon siya sa tao. Mapapahamak yung tao. At dyan yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Namamayani yung pag-ibig ng Diyos. Lagi natin nakikita na sa panahong hindi na natin kayang iligtas yung ating sarili at ang resulta ng ating kasalanan ay kapahamakan, kamatayan. Nag-initiate ang Diyos ng kanyang pagliligtas. At nangyari yun dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Pag-ibig na hindi kayang ilarawan kung ano ba tayo, sino ba tayo upang ibigin ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun siya. Hindi natin kayang ipaliwanag. Pagtatanungin daw natin ang Diyos kung bakit niya tayo mahal, ang sasabihin daw ng Diyos sa atin, mahal kita basta. Kaya magkarugtong yung God is a God of justice and God is a God of love. Sa justice, mananaig yung salitang law, discipline. Pero yung love, makukuha natin ang salitang giving, sacrifice, good intention. Sa simula pa lamang nang tayo likhain ng Diyos, mayroon siyang magandang plano sa atin. Kasama tayo sa pangarap niya. Kaya ang Diyos, nilikha niya ang lahat at nilikha niya tayo kasi mayroon siyang magandang plano sa atin. At yung pagpasok ng kasalanan, nandiyan pa rin yung pag-ibig niya, hindi nakasagabal yung pagsuway ng tao ng pag-ibig niya. Nandiyan pa rin. God is continuously insisting His love, His everlasting love to us. Kaya namatay si Kristo para sa atin. Si Kristo, yung bugtong na anak ng Diyos, ganon din yung kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Kaya, kapag isipin natin na magkakasala uli ako, para kung binabaliwala yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin, kinakailangang mag-response ako sa pag-ibig na ito na walang kasing dakila. Sabi po, ang Diyos ay masandang magpatawad kaysa magparusa. Opo, magpaparusa siya. May takdang panahon. At namamayani yung gusto niyang magpatawad. Yun yung una kasi. Yung una kasi ay yung pag-ibig niya. Kaya pag titignan natin sa between yung pagiging makatarungan ng Diyos, nangingibabaw yung siya ay Diyos ng pag-ibig. Ang mga pagkataong katulad nito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang lumapit, magsisi, at magbalik loob tayo sa Diyos. Tiyak naman tayo ay patatawarin ng ating Panginoon.
tiyak tayong patatawarin. Walang duda. Kaakibat ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, na tayo ay kanyang mga anak, na tayo ay kanyang disipulo, tayo ay kanyang mga alagad, ay panawagan sa atin na pahayag natin ang mabuting balita ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pagliligtas. Kasi gusto niya maligtas yung lahat. Balikan natin yung kanina, sabi ng iba ay hindi magkatugma yata yung mapagmahal na Diyos na lumikha ng impyerno. Pero nakatakda, nakaparusahan sa dulo ng panahon. Pero tandaan natin, hindi ito nagninegate sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, sapagkat ang impyerno ay lugar ng mga taong nag-reject sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, not the other way around. Kailanman ang Diyos, hindi siya magre-reject ng tao. Welcome tayong lahat. Pero mayroong takdang panahon na hangganan ng lahat ng bagay. God is about to come as a judge, as a king, as a groom for the whole church. The whole church is the bride. At doon, ipapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos, walang duda. Mapapatunayan na niyang paulit-ulit sa atin yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay matagal na niyang napatunayan at pinapatunayan niya sa atin. Balikan natin yung teksto natin. Napagandang pagdugtungin natin na siya ay Diyos na makatarungan, ngunit siya ay Diyos ng pag-ibig. Sabi ng teksto natin, sa Awit chapter 89 verse 14 to 16, ang kaharian mo ay makatarungan, taligang matwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa iyo sumasamba, sa pagsamba sila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal po ba natin siya? Kung mahal natin siya, sundin natin siya. Ay manalangin. Dakilang Diyos, mabuting Diyos, makatarungang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat po sapagkat hindi man po kami karapat-dapat, pinaging dapat niyo po kami sa pag-ibig mo sa pamagitan ng banal dugo ng iyong bugtong na anak, sa aming pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Kami ay iyong mga anak. Minamahal niyo po kami ng walang katulad. Narito po kami lumalapit, taglay ang aming kahinaan, mga kasalanan, taglay ang aming pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ito. At muli, gusto rin po namin sabihin sa iyong paulit-ulit na pagsabing mahal mo kami. Mahal ka po namin, Panginoon. Susundin ka po namin. At ang buhay na ito ay maging pasasalamat at parangal sa iyong dakilang pagliligtas sa amin. Tulungan niyo po kami na hindi ka namin maipahiya. Makita lagi ang iyong mukha sa aming mga buhay. Ang buhay na ito patuloy na magamit upang ang lahat ng mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo at sa iyong pag-ibig at pagliligtas maging sangkapan po kami. Tulong mo.
Lord, lumalapit po kami, taglay po ang aming mga pangailangan at kalagayan. Dalangin ko po ang aking mga kapatid sa kanilang mga panalangin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga pangailangan at lahat ng may mga karamdaman. Sakupin niyo po ng iyong pong dakilang kapangyarihan. At maranasan namin sa pagdampi ng iyong mga kamay ang aming mga kagalingan. Deklara ko sa pangalan ni Jesucristo na makapangyarihan sa lahat na maranasan namin ang iyong pong walang pag-ibig. Tinataboy namin ang gawain ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Tinaangkin namin na ikaw lamang ang makapangyari sa amin. Bantayan niyo po kami ng iyong dakilang pag-ibig upang lagi ka namin nabigyan ng karangalan. Salamat po ng marami at muli sinasariwa namin ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming mga panalangin. Amen.